everyone! Welcome to my virtual class. I am Ma'am J and I'm your teacher for today. Happy learning! Ang lesson natin sa araw na ito ay graphing and writing the equation of the line given slope and a point. So, second method naman tayo. So, pwede tayong mag-graph ng linear equation gamit ang slope and a point. At pwede din tayong mag-write ng equation of the line gamit ang slope and a point. So, mag-focus muna tayo sa graphing. So, how to graph a linear equation using slope and a point? So, pwede tayong mag-graph ng linear equation. So, gamit ang slope and a point. So, method number 2 na tayo, ha? So, to graph using slope and a point, you must identify first the slope. So, alam nyo naman kung paano i-identify si slope. And find one point from assigning any value of x in the given linear equation. So, para mahanap natin yung pangalawang point, so magbibigay tayo ng kahit na anong value ni x para makakuha tayo ng order pair. And then, kapag okay na, so plot first the given point, then use the slope to find the other point. So, dun sa ating unang lesson, ang gamit natin ay slope and y-intercept. So, ngayon naman, gamit natin ay slope and a point. So, kung dun sa una, nag-i-start tayo sa y-intercept, ngayon naman, mag-i-start tayo sa given point. And then, we will use the slope to find the other point. So, try na natin. So, let's sum number 1. Sketch the graph of the linear equation y equals 3x minus 4. So, itong example na ipinapakita ko sa inyo ay same lang din ang example natin dun sa ating previous lesson. Na pwede rin tayo mag-graph gamit ang slope and a point. So, ang ating equation, ang ating linear equation ay y equals 3x minus 4. So, naka-slope-intercept form siya. So, madali nang mai-determine si slope. So, ang ating slope dyan ay 3. Ngayon, dahil ang ating method ay slope and a point, so kukuha tayo ng isang point dyan sa ating linear equation. So, kahit anong value ni x, pwede nyong gamitin. So, ang value ni x na aking ginamit ay 1. So, kapag ang x natin ay 1, so ano ang magiging value ng y? Okay, ang magiging value ng y ay negative 1. Kasi 3 times 1 is 3, minus 4 is equals to negative 1. So, ating point ay 1, negative 1. So, pwede rin namang 2 si x. So, kung 2 ang x mo, so 3 times 2 is 6, minus 4 is 2. So, ang y mo ay 2. So, kahit anong value ng x pwede. So, dahil meron na akong point at meron na rin akong slope, pwede ko na siyang i-graph. So, let's start with the given point. So, ang ating point ay 1, negative 1. So, dapat alam nyo kung anong quadrant siya naka-locate. So, si 1, negative 1 ay nasa quadrant 4. So, doon natin siya, or doon natin ilalagay yung ating point, yung unang point. So, ayan. And then, to locate the second point, kailangan natin gumamit ng ating slope. So, ganun pa rin. So, concept pa rin siya ng rise over run. So, ating slope ay 3. So, dahil wala tayong denominator, automatic may 1 dyan. So, ang rise natin ay 3. So, bilang tayo from 1, negative 1, and 3 units up. So, 1, 2, 3. At run natin ay 1. So, 1 unit to the right. So, dyan natin lalagay yung pangalawang point. So, dahil meron na tayong 2 points, pwede na tayong mag-graph. Ayan, pwede natin silang i-connect. So, meron na tayong line. So, ito yung graph ni y equals 3x minus 4. So, let's sum number 2. Sketch the graph of the linear equation 2x plus y equals 3. So, ang ating linear equation ay naka-standard form. So, alam ko naman na kung alam nyo na kung paano ma-determine si slope. So, ang slope natin dyan ay negative 2. At dahil ang kapartner ng slope ngayon ay point, so kukuha tayo ng value ni x para makakuha rin tayo ng value ni y. So, kahit anong value pwede. So, ang ginamit kong value ni x dito ay 1. So,
kung ang x mo ay 1, automatic ang value ng y mo ay 1. Kasi 2 times 1 is 2, plus y equals 3. So, paano makakakuha ng 3? So, ang y mo ay 1. So, ating point ay 1, 1. Kung 2 naman ang ginamit mo, so 2 times 2 is 4. So, paano tayo makakakuha ng 3? So, ang y mo ay dapat negative 1. Kasi 4 minus 1 is equals to 3. So, ayan. So, meron na tayong slope, meron na tayong point. So, bahala kayo kung anong gusto nyong value ni x. Basta dapat tama din yung value ni y. So, i-plot na natin siya. So, mag-start tayo kay point. So, ating point ay 1, 1. So, siya ay nasa quadrant 1. So, ito siya. And then, kailangan natin hanapin yung pangalawang point. So, ating pangalawang point ay negative 2. So, ating slope ay negative 2. So, magiging, ang rise natin ay 2 at ang run natin ay negative 1. So, apply natin yung rise over run. So, ang rise natin ay 2. So, akyat tayo dalawa. 1, 2. At dahil ang denominator niya ay negative 1, kasi whole number yan, at dahil ang slope natin ay negative, so kailangan natin mag-negative. So, ang run natin ay negative 1. So, pupunta tayo pakaliwa ng isang unit. And then, dyan natin lagay yung pangalawang point. So, dahil may dalawa na tayong point, pwede na natin siyang i-connect. So, ito yung graph ni 2x plus y equals 3. So, pwede nyong i-compare yung graph natin dun sa ating previous lesson kung magkaparehas lang. Okay. So, ayan. So, ganun lang siya kadali. So, how to graph a line using slope and a point. So, ito, given na natin yung slope at given na natin si point. Hindi nyo na siya kailangang hanapin pa. So, kasi kanina, linear equation yung given natin, kaya kailangan natin i-determine si slope tsaka si point. So, ngayon naman, andyan na siya. So, i-graph na lang. So, ganun lang. So, plot first the given point, then use the slope to find the other point. So, example, so sketch the graph of the line given m equals 3 and point 4, 3. So, mag-start tayo sa given point na 4, 3. So, anong quadrant yan? So, siya ay nasa quadrant 1. So, ito siya. Okay, ngayon hanapin natin yung pangalawang point gamit si slope. So, ang slope natin ay rise over run. So, ang slope natin ay 3. So, dahil wala na naman siyang denominator, automatic ang run natin ay 1. Kasi positive naman yan, kaya positive 1. So, ang rise natin ay 3. So, bilang tayong tatlo pa taas. So, 1, 2, 3. At run natin ay 1. So, papuntang kanan 1. Yan. And then, lagyan natin dyan yung point. So, dahil na-locate na natin silang dalawa, pwede na natin siyang i-connect using a line. So, ayan yung graph na ating number 1. Number 2, sketch the graph of the line given m equals 4/5 and point negative 4, negative 3. So, mag-start tayo kay negative 4, negative 3. So, siya ay nasa quadrant 3. Ayan. And then, using slope 4/5, hanapin natin yung pangalawang point. So, rise over run ulit. So, ang rise natin ay 4. So, bilang tayo 4 pataas. 1, 2, 3, 4. At ang run natin ay 5. So, 5 pa kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Then, lagay natin yung pangalawang point. So, dahil meron na tayong 2 points, pwede na natin siyang i-connect using a line. So, yan yung graph ng number 2. Number 3, sketch the graph of the line given m equals negative 5 over 8 and point 4, negative 3. So, 4, negative 3, doon tayo mag-start. So, anong quadrant yan? Siya ay nasa quadrant 4. Okay, so yan siya. And then, using the slope, locate natin yung pangalawang point. So, ang slope natin ay negative 5 over 8. So, rise over run ulit. So, ang run natin ang rise natin ay 5. So,
So, bilang tayo 5 pataas. So, 1, 2, 3, 4, 5. At ang run natin ay negative 8. So, dahil negative yan, papunta tayo sa kaliwa. 8 units pa kaliwa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, andyan yung pangalawang point. So, tandaan na, kapag ang slope natin ay negative, yung negative ay lalagay natin lagi sa denominator. Then, connect na natin yung dalawang point using a line. So, ito yung number 3. So, ganun lang kadali kung paano mag-graph ng line gamit ang slope and a point. So, lagi lang kayo mag-start lagi sa point, and then, to locate the second point, you have to use the slope. So, how to write an equation of the line given slope and a point? So, gagawa naman tayo or magsusulat naman tayo ng equation of the line. So, gamit ang slope and a point. So, dito, ang ginamit kong method ay using slope-intercept form. Okay, so, balik lang ako sa y equals mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. Yun nga lang, dahil wala tayong y-intercept, kailangan natin siyang hanapin. So, ang formula ng ating y-intercept ay b equals y minus mx. So, pag meron na tayong slope, at dahil hahanapin natin si b, so yun yung formula ng ating gagamitin. So, just simply substitute the given slope into the formula and find the y-intercept using a point and write your answer to standard form. So, yung point na ating given, yun yung gagamitin natin para mahanap si y-intercept. Okay, so try. So, let's have an examples. Number 1, write the equation of the line given m equals 3 and point 4, 3. So, ito yung kanyang graph. So, kunin natin yung kanyang equation of the line. So, gamit yung slope-intercept form na y equals mx plus b. So, ang m natin dito ay 3. So, palitan lang natin siya. Pero ang b natin ay nawawala. So, wala siyang b. So, gagamit tayo ng formula na b equals y minus mx. So, yung point natin na 4, 3, yun yung gagamitin natin para mahanap si b. Okay, so, at 4, 3. So, palitan lang natin si y ng 3 at si x ng 4 at si slope ng 3. Then, solve na natin siya. So, b equals, so 3 minus 12. Kasi negative 3 times 4 is 12. So, negative 12. So, b equals 3 minus 12. So, 3 minus 12 is negative 9. So, meron na tayong b. So, pwede na natin siyang ipalit dun sa ating formula. So, ayan. So, meron na tayong slope-intercept form. Paano kung standard form yung hinahanap? Na ax plus by equals c. So, dapat master nyo na to. So, ganun lang din. Magta-transpose lang tayo. Kaya, ang magiging standard form niya ay 3x minus y equals 9. So, ayan. So, ang ating sagot. So, the equation of the line given slope equals 3 and point 43 are y equals 3x minus 9 kapag naka-slope-intercept form, or 3x minus y equals 9. Ayan. So, kung nakalimutan nyo kung paano mag-rewrite ng slope-intercept form to standard form, balikan nyo na lang yung ating previous lesson. So, let's have number 2. Write the equation of the line given m equals 4/5 and point -4, -3. So, ayan yung ating graph. So, kunin natin yung kanyang equation of the line. So, using y equals mx plus b. So, ang m natin ay 4/5, pero ang b natin ay nawawala. So, gamit tayo ng formula na b equals y minus mx. So, using the point, -4, -3. So, ang y natin ay -3. Ang m natin ay 4/5.
At ang x natin ay negative 4. So, i-multiply natin yan. Si negative 4/5, tsaka negative 4. So, magiging negative 3 plus 16 over 5. Kasi negative 4 times negative 4 is positive 16. Then, copy the denominator. And then, subtract natin siya kasi unlike sign. So, b equals 1/5. So, dapat alam nyo na kung paano mag-minus or mag-add ng whole number tsaka fraction. So, kung di pa, balikan nyo yung ating mga previous lesson. So, dahil meron na tayong b, pwede na natin siyang ipalit dun sa ating formula. So, yan yung ating slope-intercept form. At kung hiningi yung standard form, which is ax plus by equals c, so alam nyo na rin ang dapat gawin dyan. So, ang standard form niya ay 4x minus 5y equals negative 1. So, the equation of the line given m equals 4/5 and point negative 4, negative 3 are y equals 4/5 x plus 1/5 or 4x minus 5y equals negative 1. Okay, number 3, write the equation of the line given m equals negative 5/8 and point 4, negative 3. So, ito yung kanyang graph. So, kunin natin yung equation ng line. So, using y equals mx plus b, so ang m natin ay negative 5/8. At ang b natin ay nawawala. So, hanapin natin siya. So, using the formula b equals y minus mx. So, gamit ang point na 4, negative 3, yan ang ating gagamitin para mahanap si b. So, si y, palitan natin ng negative 3. At si m, negative 5/8. At si x ay 4. Yan. So, solve na natin yan. So, b equals negative 3 plus 20/8. Kasi negative times negative 5 times 4 is positive 20. They copy the denominator. So, alam nyo na dapat yan isolve. And then, subtract dahil unlike sign. So, negative 3 plus 20/8 is equals to negative 4/8 or negative 1/2. So, alam nyo dapat yan kung paano isolve. Kasi fraction yan. So, dahil meron na tayong b, palitan na natin siya. So, magiging negative 1/2. So, siya yung slope-intercept form ng ating number 3. Kung standard form naman, which is ax plus by equals c, so, dapat alam nyo na rin siya i-rewrite as standard form. So, ang sagot natin ay 5x plus 8y equals negative 4. So, the equation of the line for number 3 given negative slope equals negative 5/8 and point 4, negative 3 are y equals negative 5/8x minus 1/2 pag slope-intercept form ang hinahanap or 5x plus 8y equals negative 4 kapag naka-standard form. So, ganun lang siya kadali. So, kayo naman. So, try it now. So, sketch the graph and write the standard form of the equation of each line given the slope and a point. Ayan, kayo naman. So, sana naintindihan nyo yung ating lesson. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!